Kung gusto po ninyong malaman ang nag-iisa at pinakamahalagang salik na nagpapasya kung ang isang tao ay magkakaroon ng sakit na kanser o hindi, pansamantala po nating kalimutan ang mga pag-aalala tungkol sa ating lahi o genetics at isantabi ang takot sa medical history ng inyong pamilya. Ang tunay na mahalaga at nagtatakda ng linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay ang mga tahimik na nangyayari sa loob ng inyong katawan sa mismong sandaling ito habang nakikinig kayo sa aking mga salita. Mga lolo, lola, tito at tita, isang katotohanang medikal na maaaring ikagulat ng marami ay ang mga maliliit na cancer o microscopic cancer cells ay kasalukuyang nabubuo sa loob ng ating mga katawan. Hindi po ito isang tsansa na baka mangyari, kundi isang bagay na siguradong nangyayari. Lahat po ng nanonood ng bidyong ito, kasama na po ako, ay may dalang mga binhi ng kanser sa ating katawan. Ngunit huwag po kayong agad matakot. Ang pagpapasya kung ang mga maliliit na binhi ng kanser na ito ay magigising at magiging mapanganib ay nakasalalay ng buong buo sa mga sistema ng depensa na kayang-kayang kontrolin ng ating sariling katawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Bilang isang doktor na matagal nang naglilingkod sa emergency room at masigasig na nag-aaral tungkol sa kanser, nasaksihan ko ang napakaraming luhang pumatak sa mga pasilyo ng ospital dito sa Pilipinas. Napakaraming pamilyang gumuho ang mundo nang mahawakan ang papel na tila sentensya ng kamatayan na may nakasulat na kanser sa huling yugto. Lubos kong naiintindihan ang matinding sakit, ang kawalan ng kalaban-laban at ang mga pagsisisi ng mga pasyente. Madalas isipin ng mga tao na ang kanser ay parang kung oras mo na oras mo na, isang parusa na nahulog mula sa langit. Ngunit sa tagal ko sa propesyong ito, nakakita ako ng mga totoong himala. Nakita ko kung paano ang mga simpleng pagkain na mabibili lang natin sa mga palengke natin, kung gagamitin sa tamang sukat, ay kayang gisingin ang mga natural na depensa ng ating katawan kahit pa sa mga nakatatandang lampas 60 anyos o sa mga pasyenteng kasalukuyang nagpapakimotherapy. Bago ko po laliman ang pagbubunyag sa mga sikreto ng mga binhi ng sakit at kung paano natin gagamitin ang pagkain para gutumin sila, may hihilingin sana akong maliit na pabor. Napansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa aking channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon? Libre lang po ito. 2 segundo lang ang aabutin at malaking tulong ito upang maabot ng channel na ito ang mas marami pang mga taong katulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyong pangkalusugan na nakabase sa siyensya. Ang inyong suporta ang nagsisilbing apoy na nagbibigay init at lakas sa akin upang patuloy na magbahagi ng mga tunay na kaalamang medikal sa ating komunidad. Ngayon, harapin po natin ang katotohanan tungkol sa ating katawan. Ang katawan ng tao ay isang kamangha-manghang makina na binubuo ng humigit kumulang 40 trilyong selula. Upang mapanatili ang buhay, ang mga selulang ito ay kailangang patuloy na maghati. Ang mga lumang selula ay namamatay at may mga bagong selulang ipinapanganak. Ang prosesong ito ay napakakomplikado. Isipin niyo po na binigyan ko kayo ng isang pahina ng kwento at inutusan ko kayong kopyahin ito gamit ang bolpen ng 40 trilyong beses. Siguradong magkakamali kayo sa spelling o may makakaligtaan kayong salita. Ganito rin po ang ating katawan. Ang proseso ng pagkopya ng DNA araw-araw ay gumagawa ng humigit kumulang 10,000 pagkakamali. Bawat pagkakamali na iyon, mga kababayan, ay isang mutation at ang ilan sa mga mutation na ito ay bubuo sa mga microscopic tumor o tinatawag nating maliliit na kanser. Paano ito nalaman ng siyensya? Nang magsagawa ng autopsy ang mga siyentipiko sa mga taong namatay dahil sa aksidente sa daan, mga taong ganap na malusog at hindi kailanman na-diagnose na may kanser, ang resulta ay yumanig sa buong mundo. 40% ng mga kababaihan na nasa edad 40 ay may maliit na kanser sa suso. 50% ng mga kalalakihan na nasa edad 50
ay may maliit na kanser sa prostate. At 100% ng mga taong nasa edad 70 ay may dalang maliit na kanser sa thyroid. Ngunit, bakit hindi sila nagkakasakit? Bakit hindi tayo lahat sabay-sabay namamatay dahil sa kanser? Iyon ay dahil binigyan tayo ng kalikasan ng 3 matitibay na harang ng depensa. Ang unang harang ay ang ating immune system, kabilang ang mga mandirigmang T-cells at natural killer NK cells. Ang hukbong ito ay walang patid na nagpapatrolya sa loob ng 24 na oras araw-araw. Kapag dumaan sila sa isang selulang, nag-mutate, agad nilang makikilala ang estranghero at papatayin ito bago pa ito makagawa ng gulo. Ang pangalawang harang ay ang pagkontrol sa pamamaga o inflammation. Ang pamamaga ay maganda kapag tayo ay nahiwa. Tinatawag nito ang immune system para pahintuin ang pagdurugo at pagalingin ang sugat. Pero ang chronic inflammation o matagalang pamamaga ay isang sakuna. Para itong pagbuhos ng 1 galong gasolina sa nagbabagang uling. Ang matagalang pamamaga ay naglalabas ng mga kemikal na nag-uudyok sa mga selula na maghati ng walang kontrol. Kung ang katawan ay laging namamaga ang mga maliliit na tumor, ay gagamitin itong pagkakataon para sumabog. Ang pangatlong harang at ang pinakamahalaga na nagdedesisyon sa buhay at kamatayan. Ang angiogenesis o ang paggawa ng mga ugat ng dugo. Lahat ng selula ay kailangan ng ugat ng dugo para magdala ng oxygen at pagkain upang mabuhay. Ganon din ang mga maliliit na tumor. Ngunit patas ang kalikasan. Ang mga napakaliit na binhi ng kanser na ito ay walang kakayahang gumawa ng sarili nilang ugat ng dugo. Kung walang ugat ng dugo, mananatili silang nakakulong sa sukat na 1 hanggang 2 milimetro, kasing liit lamang ng dulo ng ballpen tahimik at walang panganib sa loob ng ating katawan sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang kalupitan ng kanser ay makikita kapag lumalaki na sila. Naglalabas sila ng isang espesyal na protina na tumatawag sa mga malulusog na ugat ng dugo sa paligid upang sumanga at bumaon sa pinakagitna ng tumor. Sa sandaling madikit ang ugat ng dugo sa tumor, ang bilis ng paglaki ng kanser ay sasabog ng 16,000 beses sa loob lamang ng 2 linggo. Mula sa isang napakaliit na tuldok, lalaki ito, kasing laki ng ubas tapos kasing laki ng kalamansi at magsisimulang kumalat para sirain ang atay, baga at utak. Nang mapagtanto ang kahinaang ito ang makabagong medisina, ay gumawa ng mga gamot na pumipigil sa angiogenesis para putulin ang supply ng pagkain ng tumor. Ngunit alam nyo ba, mas nauna pa ng libu-libong taon ang kalikasan kaysa sa medisina. Sa loob ng ating mga kusina, sa ating mga refrigerator at sa mga palengke dito sa Pilipinas, nakatago ang mga lunas na gugutom sa kanser na may pambihirang lakas. Ang unang pagkain na napakalapit at bahagi na ng ating kultura ay ang tsaang berde o green tea. Huwag po ninyong isipin ang mga nakaboteng green tea na puno ng artipisyal na asukal sa mga supermarket. Ang tinutukoy ko ay ang mga sariwang dahon ng tisa o ang purong tuyong green tea. Ang green tea ay nagtataglay ng napakaraming polyphenol, lalo na ang isang himalang gamot na tinatawag na EGCG, Epigallocatechin gallate. Sa loob ng maraming taon sa laboratorio, nakita ko mismo ang lakas ng EGCG. 3 kamanghamanghang bagay ang ginagawa nito sa katawan. Una, pinapatay nito ang apoy ng pamamaga. Ipinapakita sa mga klinikal na pag-aaral na ang pag-inom ng green tea sa loob ng 8 linggo ay nagpapababa ng hanggang 50% ng mga senyales ng nakalalasong pamamaga sa dugo, kasing epektibo ng mga mamahaling gamot. Pangalawa, nagbibigay ito ng karagdagang lakas sa mga mandirigma ng ating immune system. Ang mga nakatatanda na umiinom ng 3 tasa ng green tea araw-araw ay tumataas ng halos 50% ang aktibidad ng kanilang natural killer NK cells. Nagiging mabangis at matalas sila sa paghahanap ng mga cancer cells. At pangatlo, ang pinakamahalaga, ang EGCG, ang mismong espada na pumuputol sa mga ugat ng dugo na nagtatangkang gumapang para pakainin ang tumor. Kinakandado nito ang mga signal na ipinapadala ng selula ng kanser.
nakukulong ang tumor, nagkukulang sa nutrisyon at unti-unting namamatay. Isang makasaysayang pag-aaral sa Japan na sumubaybay sa mahigit 8,000 tao sa loob ng 10 taon ang nagpatunay ang mga taong umiinom ng 3 hanggang 5 tasa ng green tea araw-araw ay bumaba ng 50% ang panganib sa kanser sa lalamunan, esophagus, 40% sa kanser sa bituka at 30% sa kanser sa sikmura. Dahil sa bawat lagok ninyo ng tasya, ang tubig na may EGCG ay dumadaan mula sa bibig pababa sa lalamunan patungo sa sikmura at pinapaliguan ang buong bituka, na para bang pinipinturahan natin ng bulletproof na pintura ang buong sistema ng ating panunaw. Ngunit mga kababayan, ang pagtimpla ng green tea ay isang sining na madalas nating pinagkakamalian. Kung magpapakulo kayo ng tubig sa 100 degree Celsius at ibubuhos agad sa tserera, ang malupit na init na iyon ay ilalaga at lubusang wawasak sa estruktura ng EGCG. At mas malala ang ugali nating mga Pilipino na uminom ng sobrang init na tsaa na nakakapaso ng dila ay sanhi ng pagkasunog ng manipis na balat sa lalamunan na nagdudulot ng kanser. Ang tamang paraan ng pagtimpla para maging gamot ang tsaa ay magpakulo ng tubig, buksan ang takip ng takure at maghintay ng 3 hanggang 5 minuto upang bumaba ang temperatura sa humigit kumulang 80 degree Celsius. Ibuhos ang tubig sa tsaa at ibabad ito ng eksaktong 5 minuto para unti-unting lumabas ang EGCG. Kung pipigaan ninyo ng kaunting sariwang kalamansi ang inyong tsaa, ang vitamin C mula dito ay magiging gwardya, natutulong sa katawan na sipsipin ang EGCG ng 6 na beses na mas mataas. Huwag na huwag po kayong maghahalo ng gatas ng baka sa tsaa dahil ang protina sa gatas ay tatalian ang mga mahahalagang sangkap nito at mawawalan ng silbi ang inyong tsaa. At kung inumin ang pinag-uusapan, hindi natin pwedeng kalimutan ang pagkain. Pag-usapan natin ang mga pinatuyong prutas at mansanas. Ang mansanas, gaya ng sikat na kasabihang, isang mansanas, araw-araw doktor, ay mapapahiyaw, ay isang superfood na nagpoprotekta sa ating DNA. Sa laman at lalo na sa balat ng mansanas ay may sangkap na tinatawag na quercetin. Tulad ng EGCG sa green tea, ang quercetin ay may kakayahang putulin ang supply ng dugo sa tumor. Kasabay nito, nagsisilbi itong kalasag na nagpoprotekta sa ating DNA mula sa pag-atake ng mga free radicals at sa paninira ng polusyon mula sa usok at alikabok. Dahil sa quercetin, nababawasan ang mga pagkakamali sa pagkopya ng mga selula. Para naman sa mga pinatuyong prutas gaya ng pasas prunes o pinatuyong mangga, kahit mukha silang maliliit at kulubot, sila ay mga kaban ng yaman laban sa pamamaga. Nagtataglay sila ng napakalaking dami ng concentrated fiber o hibla. At kapag ang fiber na ito ay bumaba sa ating bituka, nagiging isang malaking piging ito para sa trilyon-trilyong bakterya na naninirahan sa ating tiyan. Kapag nabusog ang mga bakterya sa fiber, naglalabas sila ng sangkap na tinatawag na short-chain fatty acids, SCFAS. Ang mga acid na ito ay sumisipsip sa pader ng bituka, pumapasok sa dugo at naglalakbay sa buong katawan na parang mga propesyonal na bumbero, pinapatay ang pamamaga saan man sila magpunta. Ngunit dapat po kayong mag-ingat sa pagbili sa palengke o grocery. Piliin ang mga pinatuyong prutas na walang dagdag na asukal o artipisyal na kulay. Ang asukal ay paboritong pagkain ng cancer cells. Kung bibili kayo ng may asukal, parang inimbita nyo na rin ang kaaway sa loob ng inyong bahay. Kung may budget, bumili ng organic na mansanas at kainin kasama ang balat pagkatapos itong hugasan ng mabuti dahil halos lahat ng quercetin na panlaban sa kanser ay nasa manipis na balat nito. Kapag ang fiber mula sa mga prutas ay bumaba na sa ating tiyan, aabot tayo sa isa sa pinakadakilang tuklas sa yugto ng medisina para sa kanser sa ika-21 siglo. Ang napakahalagang ugnayan ng mga bakterya sa ating bituka at ng ating resistensya. Sa loob ng maraming dekada, tinuring lang natin ang ating bituka bilang daanan ng basura.
Ngunit pinatunayan ng siyensya na ang bituka ang ating ikalawang utak, ang tahanan ng 39 na trilyong bakterya na kasing bigat ng utak sa ating ulo. Mahigit 70% ng ating immune system ay nakadepende sa mga bakteryang ito. Kamakailan lamang ipinagmamalaking inanunsyo ng medisina ang pagdating ng immunotherapy, isang gamot na itinuturok sa ugat na nagtatanggal ng invisibility cloak o balabal na nagpapalaho sa cancer cells upang sadyang udyukan ang natural na immune system na mag-alsa at patayin ang cancer sa huling yugto nang hindi gumagamit ng nakalalasong chemotherapy. Niligtas ng paraang ito ang maraming tao mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang nakakapagpabaliw na katotohanan ay tumatalab ang gamot sa ilang pasyente habang wala itong epekto sa iba. Noong 2017 lamang natuklasan ni Dr. Lawrence Zitvogel ang nakakagulat na katotohanan. Ang tagumpay o kabiguan ng pinakamodernong gamot na ito sa buong mundo ay wala sa genetics o sa edad, kundi nakasalalay sa isang napakaliit na bakterya sa ating dumi na tinatawag na Akkermansia muciniphila. Ang mga pasyenteng maraming Akkermansia sa bituka ay napakaganda ng naging reaksyon sa gamot at ang tumor ay kahanga-hangang naglaho. Sa mga walang bakteryang ito, ang gamot ay naging parang walang silbing tubig lang. Ang Akkermansia ay naninirahan sa mantsa ng uhog mucus sa pader ng bituka at patuloy itong nagpapadala ng signal para sanayin ang immune system, sinasabihan ang mga T-cells kung saan dapat umatake. Paano natin aalagaan at pararamihin ang Anghel de la Guardiang bakteryang ito? Walang gamot na makakagawa nito, ngunit ang kalikasan ay may napakagandang solusyon, ang prutas na granada o pomegranate. Ang granada ay may super compound na tinatawag na elagitanins. Kapag kumain tayo ng buto ng granada o uminom ng katas nito, ang elagitanins ay bababa sa bituka at agad na nagiging pinakamataas na kalidad na pataba, inuutusan ang bituka na maglabas ng mas maraming uhog. Dahil lumawak ang perpektong tahanan nila, ang mga bakteryang Akkermansia ay mabilis na dadami. Sa pag-inom lamang ng 200 at 40 mililitro na purong katas ng granada, katumbas ng isang malaking granada, araw-araw sa loob ng 1 buwan, ang populasyon ng mga bakteryang ito ay maaaring dumami ng ilang beses. Inihahanda ang immune system sa pinakamataas na antas ng pakikipaglaban. Kagatin ninyo ang bawat mapulang buto ng granada na parang mga ruby o pigaing gawing juice at haluan ng kaunting tubig kung sobrang asim. Iyan ang mahikang gamot na inaasam ng inyong katawan. Ngunit para maging buo ang ating laban sa kanser, kailangan nating lutasin ang pinakadahilan kung bakit bumabalik ang sakit. Kapag tinanggal ng siruhano ang tumor o ginamitan ng kemikal para lumiit ito, madalas tayong makahinga ng maluwag at isiping magaling na tayo. Pero pagkalipas ng 5-7 taon, bumabalik ang kanser ng mas malupit. Ang dahilan ay nasa cancer stem cells o mga ugat na selula ng kanser. Isipin niyo po na ang tumor ay parang isang ligaw na damo. Ang karaniwang paggamot ay parang pagputol lang ng mga dahon at bulaklak sa ibabaw ng lupa. Ang pangunahing ugat nito, na siyang cancer stem cells, ay nakabaon pa rin ng malalim sa putik. Nag-aantay lang ito ng tamang panahon para muling sumibol. At ang walnuts o mani ng walnut ang mismong sandata na kayang bumunot sa damong ito mula sa pinakaugat. Ang walnut ay kamukha ng isang maliit na utak at nagtataglay ng napakaraming plant-based omega-3 at lalo na ang elagitanins tulad sa granada. Pinatunayan sa mga klinikal na pag-aaral sa mga pasyenteng may stage 3 colon cancer, ang mga taong madalas kumain ng isang dakok ng walnuts ilang beses sa isang linggo ay bumaba ng 50% ang tsansang mamatay dahil sa kanser sa bituka. Ang omega-3 sa walnut ay pinapatay ang apoy ng pamamaga at direktang sumusugod para patayin ang cancer stem cells para hindi na sila makabalik. Para pinakamasarap kainin at lumabas ang buong bisa nito, isangag ang walnuts sa isang makapal na kawali cast iron pan. Huwag lagyan ng mantika, gumamit ng mahinang apoy
at haluin ng mabuti hanggang sa maamoy ninyo ang mabangong amoy nito at medyo maging kulay ginto. Hanguin at palamigin bago durugin. Ibudbud ito sa inyong oatmeal sa umaga, ihalo sa yogurt o gawing sahog sa salad. Hindi lang masarap ang kinain ninyo kundi patago kayong nagtayo ng isang matibay na kuta sa mismong loob ng inyong katawan. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay mula sa kusina, gusto kong iligtas ang mga hapagkainan ng pamilyang Pilipino sa mga nakakapanghinayang na pagkakamali sa paghahanda ng pagkain. Ilang beses na po ba kayong bumili ng sariwang broccoli sa palengke, inuwi sa bahay, hiniwa ang malambot na bulaklak sa itaas at buong pusong itinapon sa basurahan ang matigas na tangkay nito, tapos ay inihulog ang mga bulaklak sa kumukulong tubig at nilaga hanggang sa madurog? Mga tito at tita, ang ginawa ninyo ay parang pagtapon sa pinakamahalagang gamot at kinain nyo lang ang latak na wala nang natitirang bisa. Ang broccoli at iba pang gulay mula sa pamilya ng repolyo tulad ng pechay, bok choy at cabbage ay nagtataglay ng isang himalang compound na may asupre na tinatawag na sulforaphane. Kapag pumasok sa katawan, ginagawa ng sulforaphane ang isang hindi kapanipaniwalang bagay, ginigising nito ang isang linya sa ating DNA na tinatawag na NRF2 na inuutusan ang mismong mga selula natin na gumawa ng sariling antioxidant. Ito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa pag-inom ng vitamin tablet. Higit pa rito, ang sulforaphane ay isang mandirigma na pumipigil sa angiogenesis, pumuputol sa tubo ng dugo ng tumor. Ngunit 70% ng dami ng sulforaphane ay matatagpuan sa tangkay ng broccoli, ang bahaging madalas nating itinatapon dahil matigas. Mas malala, ang kumukulong tubig na 100 degrees Celsius ay tuluyang papatay sa enzyme na gumagawa ng sulforaphane. Ang matagal na paglaga sa broccoli ay magiging dahilan para maging wala na itong kwentang gulay. Ang aking payo na magliligtas sa inyong buhay, huwag na huwag itatapon ang tangkay ng broccoli. Balatan ninyo ang matigas na labas nito. Hiwain ng manipis at pahilig at pasinggawan. Steam sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto hanggang sa maging matingkad na berde ito. O kaya ay igisa ng mabilis sa bawang at kaunting olive oil. Lalo na kung kaya ninyong magtanim ng mga buto ng broccoli para maging usbong broccoli sprouts na 3 hanggang 4 na araw pa lamang, kahit isang maliit na kurot ng usbong na ito ay nagtataglay ng 100 beses na mas maraming sulforaphane kumpara sa malaking broccoli. Kasama ng broccoli, hindi rin dapat mawala sa mesa ang isa pang superfood, patatas na lila, purple potato. Ang patatas na may lilang balat at napakagandang lilang laman sa loob ay may napakaraming anthocyanin, ang compound na nagbibigay ng kulay nito na pumapatay din sa cancer stem cells at pumuputol sa ugat ng dugo ng tumor. Ngunit ang sikreto ng pagkain ng patatas na lila para hindi tumaas ang blood sugar at makabuti sa malaking bituka ay pagkatapos itong pasingawan o ilaga, palamigin muna itong mabuti at ilagay sa refrigerator magdamag. Ang pagpapalamig ay babaguhin ang estruktura ng gawgaw nito at gagawin itong lumalaban na gawgaw, resistant starch. Sa puntong ito, hindi matutunaw ang gawgaw para maging asukal sa dugo, kundi bababa ito ng diretso sa malaking bituka, magiging pagkain ng mabubuting bakterya at tutulong sa kanila na maglabas ng short-chain fatty acids para labanan ang pamamaga sa buong katawan. Kinabukasan, initin nyo lang ng bahagya at kainin. Sa huli, gusto kong basagin ang maling akala tungkol sa dilatang isda o sardinas. Dati akala ko ang mga dilata sa supermarket ay puro preservatives at ang amoy ng sardinas ay parang pagkain ng pusa. Pero nagkamali ako. Nang pag-aralan ko ang Mediterranean diet, nalaman ko na ang mga dilatang sardinas o mackerel na nakababad sa olive oil ay isang perpektong pinagkukunan ng omega-3, malinis at napakadaling ihanda. Ang omega-3 mula sa maliliit na isdang ito ay pumapatay sa pamamaga at pinipilit lumiit ang tumor. Mura ang sardinas at tumatagal ng maraming taon sa istante. Sa mga araw na maulan o sobrang busy
at hindi makapamalengke, kailangan nyo lang maglaga ng kaunting whole wheat pasta, maggisa ng bawang sa olive oil. Buksan ang isang latang sardinas at ihalo pigaan ng kalamansi at budburan ng paminta. Sa loob ng 10 minuto, mayroon na kayong pampamilyang hapunan na abot ang kalidad ng Europa, masarap at punong-puno ng lakas para patayin ang binhi ng kanser nang hindi gumagastos ng malaki. Tandaan, ang tamang pagkain ay hindi pagiging magarbo, kundi ang malalim na pag-intindi sa kung paano gumagana ang kalikasan. Ngayon, dahil nasa mga kamay na ninyo ang susi na magbubukas sa pinto ng biyolohiya ng ating katawan, isasaayos ko ito para maging isang madali at praktikal na pang-araw-araw na plano para sa bawat pamilya. Paggising sa umaga, magtimpla ng green tea sa tamang init na 80 degrees Celsius, humigop ng 2 tasa para gisingin ang immune system. Ang almusal ay pwedeng isang mangkok ng oatmeal na binudburan ng sinangag na walnuts at kaunting pinatuyong prutas. Pagsapit ng tanghalian, isama ang hiniwang tangkay ng broccoli na pinasingawan, ginisa sa bawang o ginawang salad na may kasamang sardinas. Sa merienda sa hapon, kumain ng mansanas kasama ang balat o hiniwang hinog na papaya. Sa hapunan, mainit na sabaw ng patatas na lila o salad mula sa pinalamig na patatas. At bago matulog, isang maliit na baso ng purong katas ng granada na magsisilbing nakaka-relax na musika at magsisilbing pataba para dumami ang mga bakteryang Akkermansia habang kayo ay mahimbing na natutulog, mga kababayan. Hindi ito gawa-gawang teorya lamang. Sa buong profesyon ko, nakasama ko ang napakaraming pasyente na sumunod sa planong ito, tulad ni Aling Maria na may breast cancer o ni Mang Hector na may colon cancer. Hindi nila tinalikuran ang panggagamot sa ospital. Nagpa-opera pa rin sila, nagpa-chemotherapy, ngunit ginawa nilang matibay na pundasyon ang kanilang mga hapagkainan. Dahil dito malaki ang ibinaba ng side effects ng mga kemikal sa kanila. Hindi nalagas ng buo ang kanilang buhok, hindi sila nagsuka ng matindi o ng hina, na natiling maganda ang kulay ng kanilang balat. At ang pinakamahalaga, mas maganda ang naging pagliit ng kanilang tumor kumpara sa mga pasyenteng umasa na lang sa doktor at pinabayaan ang kanilang kinakain. Alam ko na kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay kakahawak lamang ng resulta ng biopsy na may nakasulat na malignant o cancer, parang guguho ang inyong mundo. Ang matakot ay isang natural na reaksyon ng tao. Ngunit parang awa nyo na, huwag ninyong hayaang ang takot ang magpabagsak sa inyong determinasyon at magparalisa sa inyo. Hindi ninyo makokontrol na nagkaroon kayo ng sakit, ngunit sa mismong sandaling ito, mayroon kayong buong kapangyarihan at karapatang magdesisyon kung ano ang inyong isusubo sa inyong katawan sa susunod ninyong pagkain. Ang pagiging matiyaga at patuloy na paggawa nito araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling gamot na paminsan-minsan lang ginagamit. Hindi nyo kailangang pilitin ang sariling maging 100% perpekto. Kung ngayon ay pumunta kayo sa kasal at nakakain ng bacon o nakainom ng beer, ayos lang iyon. Laging may mga reserbang tropa ang ating katawan na handang magpatawad at maglinis ng ating mga pagkakamali. Basta't sa mas mahabang panahon, inaalagaan ninyo ito gamit ang kabutihan ng mga natural na pagkain mula sa mga halaman. At ngayon, hinihiling ko po na hayaan ninyong bumagal ng kaunti ang tibok ng inyong puso. Sa tahimik na kwartong ito, huminga po kayo ng malalim. Ang ating katawan, may sakit man o malusog, ay hindi kailanman isang sirang makina na dapat itapon at kamuhian. Ito ay isang banal na templo, isang obra maestra ng kalikasan na bumuhat at sumama sa atin sa loob ng ilang dekada nating pamumuhay. Ang bawat selula sa loob ninyo ay patuloy at tahimik na nakikipaglaban para sa inyong buhay. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili at huwag ninyong tingnan ang sakit bilang isang walang pusong kaaway. Tratuhin ninyo ang inyong katawan ng may lambing at malalim na pasasalamat. Ang kanser ay hindi katapusan ng lahat. Minsan isa itong alarma na gumigising sa atin, pinapaalalahanan tayong bagalan ang takbo ng buhay at mas mahalin ang ating mga sarili.
Ang pinakakahanga-hangang lakas sa pagpapagaling ay hindi matatagpuan sa malayo. Nandyan lang ito sa inyong payapang paghinga at sa bawat pagkaing punong-puno ng buhay mula sa kalikasan na buong pusong isinusubo natin araw-araw. Umaasa po si Dr. Victor Castillo na ang mga taos pusong pangaral na ito ay magsisilbing parola ng pag-asa sa gitna ng bagyo na nagbibigay sa inyo ng susi para maging kapitan ng inyong sariling buhay. Isang mahalagang aral. Ang pinakamakapangyarihang gamot ay hindi laging matatagpuan sa loob ng mga botika, kundi nasa loob ng inyong mga kusina at sa mga desisyong ginagawa ninyo araw-araw. Ang ating katawan ay laging handang protektahan tayo, kailangan lang nating itong bigyan ng tamang sandata at pagmamahal sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Kung nakita ninyong nakaabot sa inyong puso ang impormasyong ito, mangyari po sanang mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang kwento ng inyong pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share ang videong ito sa inyong mga pamilya-kaibigan at sa mga taong baka kailangan ng pag-asa ngayon. Naway palagi kayong magkaroon ng matatag na puso, kapayapaan at masaganang kalusugan.